Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. Mahigit sa 10 patay sa naaksidenteng tourist bus sa Tanay Rizal. Senador Laila de Lima naghain ng motion sa Muntinlupa Regional Trial Court upang ma-dismiss ang isinampang drug-related cases ng Department of Justice. Umanay leader ng Davao Death Squad na si SPO3 Arthur Las Cañas handa umanong makulong kaugnay sa mga ibinunyag niya sa isyu ng pagpatay noong mayor pa ng Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit sa 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso ipadadala na sa Basilan ngayong linggo. Ngunit mahigit kalahati sa tinaguriang pulis kalawags hindi sumipot sa send-off ceremony. PNP responders at Malacanang Kamao magsasagupaan sa finals ng UNTV Cup Season 5. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 5 nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Bulacan at Legazpi City sa Albay. Ito ang balita ni Bernard Dalis. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 27 anyos na rider na si Jeffrey Luciano matapos masagi ng 2 nag-uunahang jeepney sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan kahapon ng madaling araw. Matapos bigyan ng first aid ay inihatid na ng UNTV News and Rescue si Luciano sa Bulacan Medical Center. Ayon sa nakita po, may 2 jeep na nag-uunahan. May nasagi po siya. Kaya ayun po nagulungan. Bali sir, huminto po sandali, tapos umalis din yung jeep. Sir, nakita po yung plaka kasi medyo madilim daw po, sabi sa saksi. Samantala, 2 namang pasahero ng tricycle ang duguan matapos bumangga ang sinasakyan nilang tricycle sa isang 18-wheel truck sa barangay Burol 2nd, Balagtas, Bulacan kahapon ng madaling araw. Nagtamo na malaking hiwa sa noo at mga sugat sa kamay ang 33 anyos na si Andy Kabuga. Habang sugat sa ilong at gasgas sa leeg ang tinamo ng kasama nitong si Joel Landanganon, 34 anyos. Agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima at sakay sinugod sa Bulacan Medical Center. Ayon sa driver ng tricycle na si Mark Anthony San, nawalan siya ng kontrol sa manibela na biglang may humatak sa braso niya habang nagmamaneho. Nung nandun na sa loob, gusto nung isa bumili ng barbecue. Nagtatalo. At di ko lang alam kung sino yung uniklat sa ganun ko. May humawa. Ngayon, nung hinawakan yung ganun ko, wala na. Bumalag na yung kamay ko. Kumara na ako. Aksidente rin sa tricycle ang nirespondihan sa diversion road sa Barangay Bugtong, Legazpi City, Albay kahapon ng umaga ng UNTV News and Rescue Team. Sugatan ng tricycle driver na si Cleo Paz Perez at ang sakay nito na si Renante Blase matapos sumalpok ang kanilang tricycle sa kotse na bigla umanong lumabas mula sa isang compound sa diversion road. Matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi na ang 2 na magpadala pa sa ospital. Nagkasundo naman ang 2 panig na babayaran na lamang ng driver ng kotse ang naging sira sa tricycle ng biktima. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nakaabang pa rin sa Novaliches ang mga magulang at kaanak ng mga estudyante ng Best Link College na kasama sa camping trip sa Tanay Rizal kaugnay ng aksidenteng nangyari doon. Mula sa Novaliches, itong balita ni Ray Pelayo live. Ray, go ahead. Yes, Atty. Reggie, nandito pa nga sa Best Link College of the Philippines yung ilan sa mga kaanak ng mga estudyanteng na aksidente dyan sa may NSTP Tanay Camping. Agad na sumugod ang mga magulang at kamag-anak ng mga estudyante matapos nilang mabalitaan ang nangyaring aksidente. Alalang-alala itong si Aling Melin Ledesma kanina dahil hindi niya makontak ang kanyang anak na nakasakay sa bus number 8 na siyang na-aksidenteng bus. Narito ang pahayag ni Aling Melin Ledesma. Wala akong nag-reply sa amin. Yung anak ko, tinatawagan ko lang ba hindi ko makontak yung anak ko. Si Aling Grace Frias naman ay nanay ng isang estudyanteng nakasakay sa bus number 4. Bagamat hindi niya kasama sa naaksidente ang kanyang anak, ay nais na niyang umuwi na ito para mawala ang kanilang pag-aalala dahil sa nangyaring aksidente. Narito naman ang pahayag ni Aling Grace Frias.
Alas 3 sa madaling araw, hinatid pa nga namin dito kahit labag sa loob ko eh. Kaso, babaksak daw po kasi graduating. Ibabaksak daw nila yung subject na yon. Eh, tapos ngayon sasabihin nila, along the law daw, nakabatas daw na kailangan mag-required ng camping. Tama po ba yung ginagawa nila? Ayon kay Aling Grace, gumastos ang bawat estudyante ng 2,250 pesos para sa 3 araw na training. Sinabi naman ng Prefect of Discipline ng Besling College na si Pablo Pan, ang National Service Training Program ay required ng batas na siyang pumalit sa ROTC. Taon-taon anyang isinasagawa ito upang hasain ang mga mag-aaral sa kanilang skills sa first aid, swimming at emergency rescue. Ibinunyag ng school official na subcontract lamang itong Panda Coach Bus na dahil ang kausap talaga nila ay yung Harana Bus na siyang namang mother company na na-aksidenteng bus. Siyam na bus ang kasama sa trip na binubuo ng 450 students. Bus number 8 ang na-aksidente na may sakay na 58 estudyante. Narito ang pahayag ni Mr. Pablo Pan. It's not a tour. It's a training. It's being held in a camp, adventure camp, required by law. Yung may skills sa first aid, swimming, emergency rescue, doon sila tinitrain. Attorney Reggie, ang sinasabi nitong official ng Besling College of the Philippines na pinapirma nila yung mga guardian o magulang nitong mga estudyanteng sumama doon sa camping na yon at yun ay isa upang unahin doon sa mga requirement bago sila makasama doon sa training. Pero may ilang mga magulang na kausap natin kanina na hindi sila pumirma doon sa waiver at kani-kanina lang din ay dumating yung isang bus ng Panda Bus para ihatid yung mga magulang nung mga estudyante na nung na-aksidenteng bus doon sa ospital, sa mga ospital dyan sa may area ng Tanay Rizal. Attorney Reggie. Ray, ang una kong tanong, no, ito ay talagang official na trip naman, no, na-establish naman yan at dahil kailangan yan sa kurso nila. Pero ang tanong ko, yung bus ba na hinire ng Besling College ay meron bang kaukulang insurance silang na-require dyan para sa mga gantong klaseng aksidente ay meron namang makuha yung mga biktima? Yun nga ang kinukumpirma pa ngayon itong mga opisyal o yung opisyal mismo ng Besling Colleges na kausap natin kanina dahil merong nakarating na information na tila yung driver ng bus ay hindi rin kumpleto yung kanyang dokumento o lisensya sa pagmamaneho at yun ang kanilang kinukumpirma ngayon kung yung mga bus ba na yun ay meron talagang insurance dahil yung Harana Bus yun talaga ang kanilang kakontrata dito sa trip na ito. Pero nag-subcontract doon dito sa may Panda Bus, kaya yun nangyayari ngayon, yun ang kanilang inaayos sa Attorney Reggie. Ray, huling katanungan, doon sa mga magulang no, na wala pa dyan sa Besling College, hindi pa nakakarating, kanino ba sila pwedeng humingi ng impormasyon? Diyan ba sila dapat pumunta at merong representative ang Besling College na magsasabi sa kanila kung ano ng status, kung kasama nga ba yung kanilang mga anak o kamag-anak doon sa bus number 8 na aksidente? Yes, Attorney Reggie, merong nakapaskil doon sa loob ng Besling Colleges o college na mga listahan yung 1 to 9 bus, may mga pangalan doon ng mga estudyante kasama doon sa trip. Now, ang isang problema dito, ang sabi ng pamunuan ng school, yung mga bus na hindi kasamang na-aksidente ay tuloy-tuloy pa rin yung mga estudyante sa training. Ibig sabihin, 3 days pa rin silang nandoon sa lugar. Kaya worried ngayon yung mga magulang nandito dahil gusto na nilang pauwiin yung kanilang mga anak dahil nga nag-aalala matapos yung aksidente na ito. But then hanggang sa ngayon ay sinasabi pa rin ng school official na tuloy pa rin yung 3 days na training nila. Kaya hindi natin alam kung ito ika-cancel ngayon dahil nga yung mga magulang kanina galit na at gustong pauwi na yung kanilang mga anak, Attorney Reggie. Pero they can go here and pwede nilang tingnan yung tanungin yung mga school official kung nasa na yung kanilang mga anak, Attorney Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat ng live mula sa Novaliches City. Samantala, sa kaugnay na balita, humingi naman tayo ng update hinggil naman sa lagay ng mga sugatan at kung meron na bang nasawi dyan sa aksidente na yan at sa mga nasugatan nga kung dinala sila sa ospital. Mula sa ating correspondent na si Jenica Cruz live. Jenica, go ahead.
Patuloy ang pagdating dito sa Amang Rodriguez Hospital ng mga kaanak ng mga estudyanteng sakay ng naaksidenteng tourist bus sa Tanay Rizal kaninang umaga. Umakyat na sa 14 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi nang bumangga ang isang tourist bus. Isang tourist bus galing Quezon City sa poste ng kuryente sa Sitio Boyucan, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal kaninang alas 8:40 ng umaga. Ayon kay Bong Pati Administrative Officer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tanay Rizal, 10 ang dead of the spot, samantalang 4 naman ay binawian ng buhay sa mga ospital. Ang mga nasawi ay dinalan na sa San Isidro Funeral Home, Tanay Rizal, ay kinilala sina Cabino Jade, Carezo Jonafay, Galauran Arellano, Petito Robert Kenneth Centonia, Princess Nina Siringan Lovely. Ang nalalabi pang bangkay ay dinala sa Tanay Funeral Homes. Kabilang rin sa mga nasawi ay ang driver ng bus na kinilala si Julian Lacorda Jr. Ang Panda Coach bus na plate number na TXS325 ay may lula ng 58 Industrial Technology students ng Bestling College Novaliches. Papunta sana sa camping sa resort sa Tanay ang mga ito nang mangyari ang aksidente. Batay sa inisyal na investigasyon ng Tanay Police, nawalan umano ng preno at hindi na kontrol ng driver ang bus habang pababa ito ng burol. Sumama rin ito sa mga concrete pillar bago tuluyang bumangga sa poste ng Meralco. Ang mga sugatang pasahero ay nasa Amang Rodriguez Medical Center, Tanay General Hospital, Tanay Community Hospital at Rizal Provincial Hospital. 2 po sa mga ito ay dinala dito sa Amang Rodriguez Medical Center. Para sa mga pamilyang naghahanap pa ng kanilang mga kaanak, maaaring tumawag sa hotline na inanunsyo ng munisipyo ng Tanay sa numerong 0947-946-9490 or 654-100. At yan muna ang ating update live mula dito sa Rodriguez. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Jenica Cruz. Nagulat ng live mula sa Amang Rodriguez Hospital sa Rizal. Sa iba pang balita ay giniit ng isang dating pulis at sinasabing leader ng Davao Death Squad na si SPO3 Arthur Las Cañas na ang dating alkalde ng Davao City at ngayong Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos sa mga pagpatay noon ng Davao Death Squad. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Involved daw kayo sa bombing ng isang moske. Kasinungalingan po yan. Hindi po totoo. Hindi po totoo. Gusto niya siguro sirain yung Presidente Mayor Rodi Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Binawi lahat ni SPO3 Arthur Las Cañas ang mga naging pahayag sa Senate hearing noong nakarang taon kung saan pinabulaanan niya ang pagkakaroon ng Davao Death Squad at ang pagkakasangkot dito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa muling pagharap niya kanina sa press conference sa Senado, emosyonal na inamin nito ang pagiging miyembro ng DDS at ang pagsasagawa ng mga pagpatay noon kasama si Edgar Matubato at iba pa. Ayon pa kay Las Cañas, umabot hanggang 100,000 piso ang bayad sa kanila nang nooy si Davao Mayor Rodrigo Duterte kapalit ng pagpatay sa mga target. Ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000 at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Kabilang anya sa kanilang mga isinagawa ay ang pagbobomba sa ilang moske, pagmasaker ng isang pamilya, pagpatay kay June Berzabal at sa radyo commentator na si June Pala. Naging emosyonal naman siya nang aminin ang pagpatay sa sariling mga kapatid dahil sa kanyang katapatan sa kampanya kontra droga ni Mayor Duterte. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Nakiusap rin ito sa mga kapwa niyang polis na pakinggan ang kanilang konsensya at tigilan na ang mga pagpatay. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan
na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Ayon naman sa kanyang mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group of FLAG, kusang loob ginawa ni Las Cañas ang pagbubunyag na ito at tetestigo rin laban sa Pangulo at sa iba pang mga pinangalanan niya. The next time SPO Las Cañas would speak, he would like to speak under oath before the proper government authority, which we hope will be here in a Senate Investigations Committee. Samantala, nagmanifesto naman si Senator Antonio Trillanes IV sa plenaryo ng Senado upang buksan muli ng Senate Committee ang naging investigasyon nito sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala naman ang Malacanang na bahagi ng demolition job laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang testimonya ni SPO3 Arthur Las Cañas. Inakusahan din ni Presidential Communications Secretary Martin Andanara Media na naka-assign sa Senado na tumanggap umano ng pera mula kay Senator Antonio Trillanes IV upang i-cover ang naturang press conference. Itinanggi naman ito ni Senator Trillanes at sinabing mataas ang respeto niya sa Senate media. Irresponsableng pahayag din niya ito mula sa cabinet official na naglalayong ilihis ang issue. Samantala, hinamon naman ng Senate media si Secretary Andanar na patunayan ang kanyang aligasyon at kung hindi ay mag-public apology dahil sa epekto ng kanyang pahayag sa kanilang kredibilidad. Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na hindi maituturing na impeachable offense ang aligasyon ni SPO3 Arthur Las Cañas kay Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Taliwas ito sa sinabi ng Free Legal Assistance Group sa posibilidad na pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon sa ilang kongresista, wala silang nakikitang anumang grounds for impeachment sa mga naging aligasyon ni Las Cañas. If this SPO3 claiming to be involved in the DDS and being used by the President, so they should prove it in court. You cannot impeach someone for an offense that is not related to his office. Susunod sa ito ang balita. Mga bangko na posibleng kasabwat ng sindikato sa Red Sangla Scam iimbestigahan ng PNP. PNP Anti-Kidnapping Group tukoy na ang iba pang umano'y sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court o RTC ang 3 drug cases na kinakaharap ni Senadora Leila de Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. Ngunit agad namang naghain ng mosyon ang kampo ng Senadora at ipinapadismiss ang mga kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tatlong magkakaibang sangay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang hahawak sa mga kasong isinampa kay Senador Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Napunta ang unang kaso kay Presiding Judge Juanita Guerrero ng Branch 204, hahawakan ni Acting Presiding Judge Amelia Fabros ng Branch 205. Ang ikalawa at ang pangatlo ay napunta naman kay Presiding Judge Patria Manalastas de Leon ng Branch 206. Ngunit pagkatapos ng raffle kanina, agad naghain ng motion to quash ang kampo ni de Lima at hiniling na madismiss ang dalawa sa mga kaso dahil wala umanong jurisdiction dito ang RTC. Katwiran ng kampo ng Senadora, nangyari ang mga akusasyon noong siya pa ang Justice Secretary. Kaya't kung sakali mang may kaso laban sa kanya, dapat itong isampa sa Sandigan Bayan. Naghain din ng omnibus motion para sa isa pang kaso si de Lima at hiniling na magkaroon muna ng judicial determination of probable cause at ipagpaliban ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Giit ng kampo nito, walang ebidensya ang kaso bukod pa sa walang personal na kalaman sa kanyang mga akusasyon ang inmate na si Peter Ko. Hiniling ni de Lima na dinggin ang kanyang mga musyon sa Biyernes ng umaga.
Samantala, nagtipon-tipon naman sa harap ng Muntinlupa RTC ang ilang supporters ni Dilima upang ipanawagan na madismiss ang mga kaso. At pagkakakilala ko sa kanya bilang kasama po sa ating kabinete noon, siya po ay talagang hindi papayag sa katiwalian. At gaya ng sinabi ko ho, siya nga ho yung nag-expose dito sa mga drug lords eh. Mabuhay po ang aming senadora at aming bibigay ang moral support sa kanya na siya alam naming wala siyang kasalanan. Siya po ay aming takapagtanggol ng Pilipino sa karapatang pangtao. Nanawagan naman ang VACC na dapat ikulong ang senadora sa ordinaryong pihitan. In case na ma-prepare ang warrant of arrest, ang dasal lang namin sana mai-detain siya sa regular detention center para maranasan niya kung ano po ang kondisyon ng ating mga penitentiary, ang mga detention center, ang mga kulungan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Nadagdagan pa mga akusado sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju batay sa mga bagong ebidensyang nakalap ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG. Ito ang balita ni Grace Casin. Tukoy na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang umano'y dalawa pang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Subalit tumanggi muna si PNP-AKG Acting Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na pangalanan ng mga ito upang hindi makaapekto sa kanilang ginagawang investigasyon. Yung mga mastermind na yan ay napakalayo sa krimen. Sila yung pinakamagaling magtago ng link sa krimen. Pero anyway, may mga naglilink sa kanila ng mga principal player. So, yun yung airtight kasi connected talaga. Natuklasan din ng AKG na murder ang tunay na motibo sa pagdukot sa Korean businessman dahil sa umano'y pagtanggi nitong magbigay ng pera sa mga suspect. Sa in-depth investigation namin, lumalabas na ang talagang motive talaga nila na is to kill the person. Dahil ayaw nyo sa extortion, pati yung ibang mga legitimate businessman na Korean businessman, Chinese businessman, ayaw na rin magbayad doon sa mga nag-extort. So, yung sinasabi nating yung mafia style is you kill that para lalong mag-instill ka ng fear, ng takot doon sa iba, o di magbibigay sila, di ba? So, nakatakda namang ibigay ng AKG sa Department of Justice ang mga impormasyong kanilang nakala para sa isasagawang joint investigation. Sa February 26, sisimula na ang preliminary investigation sa kaso ni Ji Ik-ju sa Department of Justice. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Korean National Police kaugnay sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Bibiyahin na bukas patungong Basilan ang mahigit sa 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso. Ngunit mahigit sa kalahati ng mga tinaguriang pulis kalawags ang hindi sumipot sa send-off ceremony kanina. Ito ang balita ni Aiko Miguel. 73 lamang sa tinatayang 310 na mga pulis mula sa National Capital Region na ipadadala sa Basilan ang dumalo sa send-off ceremony sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kaninang umaga. Tila ikinainis naman ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang hindi pagdating ng karamihan sa mga ito. Ma-awol sila, they'll be marked awol and they will be dropped from roles. Mawawala yung kanilang benepisyo sa Philippine National Police. Matitigil yung kanilang salary. And I think with the strict directive from the President, yung mga nag-aawol mahirapan ng makabalik sa serbisyo. Pinangaralan din ni Albayalde ang mga ito matapos na may kumwestiyon sa direktiba ng Pangulo na dalhin ang mga irereklamong pulis sa Mindanao. Pinabulaanan ng pamunuan ng NCRPO na may nangyaring bayaran kaya ang ilan sa mga kasama sa naunang listahan ay natanggal. Dumaan-anya sa proseso ang lahat bago ang formal na pag-issue ng mga listahan ng mga pulis na ipapadala sa Basilan. Sa halip, hinamon niya ang mga nasabing pulis na patunayang kaya nilang magbago at maging tapat sa serbisyo. Kailangan nating magbago. Kailangan nating baguhin yung attitude natin dito. Now, if you think that you cannot leave your family, you resign from the service. You look for another job, but you have to take this positively. Kung talagang serious kayo sa pagiging pulis nyo.
Mamayang alas 10 ng gabi babalik ang mga pulis sa Camp Bagong Diwa, dala-dala na ang kanilang mga gamit. Alauna naman ng madaling araw, sabay-sabay na aalis ang mga ito patungong Villamor Air Base para sa kanilang biyahe patungong Zamboanga sakay ang C-130. Mula sa Zamboanga, ililipat sila ng sasakyan patungo naman sa kanilang destinasyon sa Basilan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Camp Bagong Diwa. Iimbestigahan ng Philippine National Police ang posibilidad ng pagkakasangkot na ilang tauhan ng mga bangko sa Rent-Sangla scam. Ito ang balita ni Monokso. Isa sa tinitignan ngayon ng Philippine National Police sa Rent-Sangla modus ang pagkakaroon ng kasabwat sa loob ng bangko ng mga sindikatong responsable sa gawaing ito. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, nais nilang tignan ang bawat anggulo sa issue upang mabilis na maresolba kung sino ang mga sangkot sa krimeng ito. Over a period of time, posible naman na nakakabayad palagi yung 16 na sasakyan na isang owner lang na biktima sa sindikato na ito. Baka mayroong taga-loob ng bangko na pinagtatakpan itong pangyayari. Kaya we will conduct a very comprehensive investigation dito para ma-uncover lahat ng mga posibleng involved sa sindikato na ito. Pinaalalahanan din ni Chief PNP ang mga lending institutions at bangko na agad ipagbigay alam sa kanila ang mga kahinahinalang transaksyon ng car loans. Nagpaalala naman si HPG Director Chief Superintendent Antonio Gardiola sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong modus. Bastang malaking pera na pumapasok, maging questionable na yun sa atin. Kagaya niyan, rent-a-car. The next scheme from there, nung sinasabing papasangla, imagine 45,000 a month ang ino-offer. In-offer 45,000 a month, there should always be a question in our mind. Parati po tayo maging suspicious sa mga transaction natin. Huwag tayong madala kaagad sa mga malalaki. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nasa 1,800 ang mga nasangkot dito sa Rent-Sangla scam. At sa ngayon ay nasa 800 pa lamang ang nare-recover ng PNP HPG. Patuloy namang hinahanap ng PNP ang ilan pang mga personalidad na sangkot sa Rent-Sangla scam. Sa ngayon, isa sa 4 na suspect ang nahuli na. Makakasuhan ng suspect ng large-scale estafa at hindi pa hintulutang makalabas ng bansa. Ayon kay De La Rosa, may tuturing na economic sabotage ang ginagawa ng mga operator ng Rent-Sangla scam dahil sa bilyong pisong kinita ng mga ito sa kanilang mga biktima. Maaari ding makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law ang mga tao na pinagsanglaan na ayaw isurrender ang mga sasakyan. Most likely talaga dahil sa kanila na-recover yung posisyon ng sasakyan. Sila yung possessor nung sasakyan na nawawala. So liable sila ng anti-fencing. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Posible maging 3 na lang ang krimen na maaari mapatawan ng parusang kamatayan batay sa napagkasundoan sa isinagawang caucus sa lower house ngayong araw. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ang kamatayang kapurasan. Patuloy ang protesta ng ilang grupo sa harap ng batasang pambansa upang ipakita ang kanilang pagtutol sa pagpapasa ng panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Ngayong araw, nagsagawa muli ng caucus ang House Majority Coalition kung saan tinalakay ang pagsasapinal ng bersyon na ipapasa sa plenaryo para sa Death Penalty Reimposition Bill. 3 bersyon ang inilatag ng Chairman ng House Committee on Justice na si Congressman Reynaldo Umali na posibleng maging substitute bill, kung saan nasa 3 hanggang 5 krimen na lamang ang posibleng mapabilang sa mga listahan na posibleng mapatawan ng parusang kamatayan. Kabilang rito ang drug-related offenses maliban na lamang sa possession, plunder at treason. Bakit yun yung compelling reasons mo na? And then, di ba, we all agree naman na treason, especially now in our challenging global situation of may mga problema tayo sa mga properties natin, ano ba yung territory. So, kailangan dyan para alam ng mga tao that giving aid and comfort to the enemy is against the state and it is
Ayon sa House Majority Leader, posibleng tapusin na agad nila ang debate at magbotohan na sa plenaryo sa February 28 mula sa March 8 na unang target ng liderato ng Kamara. If they cannot maintain quorum to listen to them by Wednesday, wala na. What's the point in going for the debate? So, i-advance na namin ang botohan sa February 28 na Tuesday. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inilatag ng Malacanang sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang ilang kondisyon upang mahikayat ang pamahalaan na muling bumalik sa peace negotiating table. Ito ang balita ni Rosa Licos. Dahil una nang ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte na seryoso siyang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ngayon naman ang pagkakataon ng National Democratic Front upang patunayan na nais nilang makipagpayapaan ayon sa Malacanang. Inisa-isa ng Malacanang ang mga kinakailangang gawin ng NDF upang muling mahikayat si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa rebeldeng komunista. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat makipagkasundo ang NDF sa isang bilateral ceasefire deal. Bukod dito, nararapat ding ihinto ng NDF ang extortion o pangongolekta ng revolutionary tax, pananambang sa mga pwersa ng militar, panununog ng mga ari-arian at pagsasagawa ng mga karahasan at provokasyon. Kung magagawaan niya ito ng NDF, maaaring maging compelling reasons ito upang ituloy ang naudlot na peace talks at palubagi ng administrasyon at maging ang militar. Kahapon, naglabas ng pahayag ang Communist Party of the Philippines na bilang tanda ng kanilang katapatan na makabalik sa negotiating table. Inaatasan nito ang New People's Army na pakawalan ang 6 na prisoners of war na binihag kamakailan. Hinikayat din nila si Pangulong Duterte na bawiin ang pagpapatigil sa usapang pangkapayapaan upang hindi masayang ang mga nauna ng napagkasunduan sa 3 rounds ng peace talks. Ayon naman kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa, kung maisasakatuparan ng NDF ang compelling reasons, ang pamahalaan na mismo ang gagawa ng mga kinakailangang paraan upang maisulong muli ang peace talks. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dalawang 2,600 at 66 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Issue sa kapakanan ng migrant workers, sentro sa pulong ng ASEAN Labor Ministers sa Davao City. PNP responders at Malacanang Kamao magsasagupaan sa finals ng UNTV Cup Season 5. 26 na makukulay na floral floats lalahok sa parada sa Panagbenga 2017. At karin kay katamang balitang promdi. Mangailangan lang 500 milyong peso sa ponding lokal na gobyerno ng Nueva Ecija mang mituloying proyekto dang pamagkulkul king Dupinga River king Gabaldon bilang dake ning solusyon king Albug patsa matsura yung panahon. Ining balita ng Danny Monar. Nangangamba na ang maraming residente sa patuloy na pagbabaw ng Dupinga River. Halos kapantay na ito ng Dupinga Bridge na nag-uugnay sa Nueva Ecija at Dingalan Province na lubhang mapanganib sa mga motorista, lalo na kapag umulan at umapaw ang ilog. Hinuhukay na ito ngayon para mabawasan ang mga bato at buhangin sa ilalim ng ilog. Ngunit ayon sa provincial government, nangangailangan sila ng 500 milyong piso para maipagpatuloy ang dredging operation. Daan talaga ng electrics. Hindi lang naman yung sa may parting Dupinga, pati na rin yung sa parting ibaba. Batay sa pag-aaral na Provincial Engineering Department, lumalabas na kailangang simulan sa mga lalawigan, nagdudugtong o nakapalibot sa ilog ang dredging operation, partikular na sa Pangasinan, Tarlac, Bulacan at Pampanga. Sana ay magkaroon nga ng joint resolution yung mga magkakatawing probinsya, para
para hilingin sa national government na i-dredge na lahat yung mga barangay waterways na. Umaasa ang lokal na pamahalaan na pagbibigyan ng national government ang hiling nilang pondo upang maipagpatuloy ang dredging operation. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. May nawagan niya yung pamunuan ng Zamboanga International Airport kareng pasahero ng flights ang maapektuhan king Tagaytay radar shutdown king Marso aasikasuanda na yung rebooking king karelang biyahe. Ining balita ng Dante Amento. Size flights del Cebu Pacific el posible ay kansela por causa na esperanzao maintenance shutdown di Tagaytay radar na siguiente mes. Na abiso ya sa el Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP incluido con este el flight 5J187 y 5J855 na Marso 6, 5J855 de Marso 8, 5J853 Marso 9 y flights 5J859, 5J855 de Marso 10 estaba na Luzon. Rilataw kung esteta apila sila na mga pasahero ay pwede apektado del flight cancellation kay ay ase koordinasyon na diila airline carrier para na rebooking del diila biyahe. In airline, doon sila po mag-inform. Just inform na anong airline ang kinuha nila. Cebu Pacific, doon nila mapapalo up yung mga rebooking nila. So in line of Philippine Airlines, that there is no affected flights on effective March 6 to 11. Ta pwede akorda del Sabado pasaw na jutay delay na mga flight na syudad por causa el ya ase kumpune con el runway del aeropuerto. Pronto ya asevera na normal el schedule flights cerca mediodía. Mechanical defect ang ating equipment. So the CAAP will be make another remedy. It is only 3 flights. The first flight, Spal at saka Cebu Pacific. Ya pide entendimiento na publiko el administrasyon del aeropuerto por causa na suceso del mga atrasao flights. Dante Amento, UNE TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Inamuyot na lang Senator Cynthia Villar Dingortilano king Negros Occidental gumamit lang ba yung teknolohiya bang apatas day ngantas ning karelang rice production king probinsya. Ining balita ng Lalaine Moreno. Kiningganyo na Senator Cynthia Villar ang mga mangunguma sa Negros Occidental nga gamiton ang available nga makina kag teknolohiya agud mapasanyog ang ilang pangabuhian. Sa iya nga pagbisita sa probinsya ginhambal sang senadora nga mas mapadali ang obra sa mga mangunguma kun maggamit sila sang traktora, harvesters kag iban pa nga mga makina agud makabulig sa produkto sang bugas. Maganubo man ang presyo sang bugas bangod mabuhinan na ang labor force kag malikawan ang pagkapyerde sa mga mangunguma. Ang pinakamalaking price difference comes from labor. Now we are not mechanized. Ang mangunguma nga mawad-an sang trabaho bangod sa mekanismo mahimuman sa gihapon nga makakwarta kun himuon nga tourist farms kag farm school ang mga talamnan. Tagaan man sila sang obra sang gobyerno. It's not for us to decide. Yun ang dictate na market. We have to mechanize and find jobs for yung ma-displace ng mechanization. Nagapati ang senadora nga mangin competitive ang Pilipinas sa balaligyaan pag-abot sa lugar nga mahimo nila kuhaan sa bugas kung magtaas ang rice production tungod sa mechanization kag teknolohiya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Yan ang kakatamong balita, bating miyayaliwang lugar kung kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Mahigit naman sa 50 volunteer traffic law enforcer ang ide-deploy sa Quezon Avenue bilang karagdagang puwersa ng Metro Manila Development Authority o MMDA upang makatulong sa pagmamando ng trapiko. Ito ang balita ni Joe Anano. 56 na volunteers mula sa Civil Defense Action Group at Pure Force ang nagsipagtapos sa 3 araw na traffic management seminar ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong araw. Ang mga naturang volunteer ay magsisilbing karagdagang traffic enforcers ng MMDA na pansamantalang ide-deploy sa kahabaan ng Quezon Avenue. Tutulong ang mga ito sa pagmamando ng trapiko tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Mahirap naman na isabak agad lahat sila sa EDSA, mabigat yun. But siguro ang tinitignan namin, Quezon Avenue, unti-unti sasama-samahan muna nila yung aming mga enforcers until such time na
na talagang kaya na sa responsibility to make sure na hindi naman sila kaagad masabak sa problema. Ang Civil Defense Action Group o CDAG ay isang umbrella organization ng isang rehistradong rescue group sa Pilipinas na accredited naman ng Office of the Civil Defense. Habang ang Pure Force naman ay isa ring private rescue group na biyasa sa incident management technology. Bukod sa pagsasaayos sa daloy ng mga sasakyan, otorisado rin ang mga volunteer traffic enforcer na mag-issue ng ticket sa mga mahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Sa ngayon ay wala pang matatanggap na sweldo ang mga ito mula sa gobyerno. Subalit bibigyan naman ng mga volunteer ng libreng medical at legal assistance ng MMDA. Sasagutin naman ng CDAG at Pure Force ang kanilang mga uniforme at mga personal protective equipment na gagamitin sa kanilang trabaho. Pinag-uusapan pa po ng MMDA at ang aming grupo. Pero so far, yung ang unang gawin muna namin is yung serbisyo muna. Since mga volunteers naman ito, so ang commitment namin is to serve the people muna. Sa ngayon ay mayroong mahigit sa 2,000 traffic enforcers ang MMDA na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng kalsada sa Metro Manila. Subalit ayon sa MMDA ay kulang na kulang pa rin ang mga ito upang mabantayang mabuti ang sitwasyon ng trapiko, kaya naman nangangailangan pa ang ahensya ng mahigit sa 3,000 karagdagang enforcers. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsimula na muli ang klase sa ilang paaralan sa Surigao del Sur mahigit isang linggo makalipas sa magnitude 6.7 na lindol noong February 10. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Balik eskwela na ngayong araw ang mga estudyante sa 76 na elementary at high school sa Surigao City. Gayunpaman, hindi pa rin may tuturing na normal ang sitwasyon sa mga paaralan. Ayon kay Surigao del Norte, Governor Sol Matugas, 1 hanggang 2 oras lamang muna ang pasok ng mga bata sa loob ng isang linggo upang makapag-adjust ang mga ito. Kasi kung hindi tayo magklase, lalong matakot. So dapat sa eskwelahan, doon ang debriefing nila. Kasama na yung leksyon, nagpakunti-kunti lang. Hindi biglain yung pagleksyon. Tapos hindi naman matagalan, tag 2 hours lang. Tagwa 1 hour lang kami. Every day yon, 1 week. Kasi para lang mag-stress debriefing yung mga bata, ipa-feel sa kanila na okay lang yung kapaligiran. Upang matugunan naman ang problema sa mga nasira at napinsalang silid-aralan, maglalagay ng makeshift tents sa mga paaralan. Bigyan namin ng tent. Naghanap kami ng mga tent kung ayaw nila ng classroom. Para hindi sila matakot. They should organize their activities to really see to it that it is not only formal lessons pero sabayan ng debriefing. Maliban sa mga tent, maaari ring magamit pansamantala ang gymnasium ng mga paaralan at posible rin na magpatupad ng shifting of classes upang ma-accommodate ang lahat ng mag-aaral. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan na nakahanda na ang lahat ng paaralan sa pag-asiste sa mga estudyante sakaling muling makaranas ng malakas na aftershock. Nananatili ring naka-standby ang disaster response team sa lalawigan. Samantala, tumanggap ng karagdagang tig 5,000 pisong tulong mula sa Surigao del Norte Provincial Government ang 8 kaanak ng namatay ng magnitude 6.7 na lindol noong February 10 sa lalawigan. Sa tala ng Provincial Risk Reduction and Management Office, 8 ang kumpirmadong nasawi kung saan 6 rito mula sa Surigao City, 1 sa San Francisco at Del Carmen. Sa kabuuan, ayon kay Arlene Tongko, ang Provincial Social Services Officer, 30,000 piso na ang natatanggap ng mga benepisyaryo mula sa gobyerno. Kanina nakapagpamigay na tayo ng 5,000 pesos, nakapagpamigay na rin tayo ng food packs. Siguro after that, kung ano pa yung kailangan nila, welcome naman sila, lumapit lang sila sa opisina namin. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Surigao City. Pinag-iingat ng medical experts sa mga residente ng Metro Manila dahil sa klase ng hangin dito na lubhan ng mapanganib sa kalusugan. Naniniwala rin silang ang korupsyon ang dahilan kung bakit hindi matagumpay na maipatupad ang Clean Air Act sa bansa. Ito ang balita ni Aga Kaakbay.
Itinuturing ng mapanganib sa kalusugan ang klase ng hangin sa Metro Manila, lalo na sa mga may sakit sa puso, ayon sa mga doktor. Sa ngayon, merong tinatayang 950,000 carbon-emitting vehicle sa Kamaynilaan na siyang pangunahing sanhi ng polusyon. Bunsod nito, pinayuhan nila ang mga residente na magsuot ng face mask kapag nasa mga lugar na mauusok gaya ng EDSA, C5, Rizal Avenue at mga matrapik na lugar. Bukod sa mga pag-iingat na ito, dapat ay kumain rin ng masusustansyang pagkain tulad ng 5 servings ng prutas at gulay araw-araw. Mainam na limitahan sa 2 oras ang panonood ng TV o paggamit ng computer araw-araw. Dapat maglaan din ng 1 oras na pag-eehersisyo araw-araw, iwasan ng sugared beverages at paninigarilyo. At bilang bahagi ng No Smoking Campaign ng Manila Medical Center, nanawagan ng chairman ng Department of Medicine na si Dr. George Sison kay Pangulong Duterte na tuluyan ng maipatupad ang batas na nagkokontrol tungkol sa paninigarilyo sa bansa. We appeal to the President to expedite the implementation or the signing of the EO in order to control cigarette smoking. Ayon pa kay Dr. Sison, dapat din anyang masawata ang korupsyon sa mga ahensya na sana'y katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Clean Air Act sa bansa, batas na naglalayong magkaroon ng malinis na hangin sa Pilipinas. Corruption. Yes. Because hindi na-implement yung smoke emission test. You see old cars, old vehicles, public vehicles, saka kakuha ng clearance Iba na appearance pa. Di ba? So hindi na-implement yun actually. Tapos when you accost people or smoke belching around, wala rin. You just corrupt people. Agat Akbay, UNTV News and Rescue, Manila. Sentro ng isinigawang pulong ng mga labor minister ng 10 ASEAN member countries ang karapatan at kapakanan ng mga migrant workers. Ito ang balita ni Victor Cusare. Pinangunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pulong ng mga labor minister mula sa 10 bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kung saan ang Pilipinas ang chairman ng summit sa taong ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ng kalihim na tututukan sa Labor Ministers Forum ang pagbalangkas ng guidelines kung paano may patutupad ang ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na nabuo 10 taon na ang nakalipas. My dear fellow ministers, we must now be of a mindset to complete our task to implement that declaration. Out of mutual respect, we always agree by consensus. And once a consensus is reached, we ethically bind ourselves to implement an agreed set of commitments. January 13, 2007, nalagdaan ang deklarasyon sa Cebu, kalinsabay ng 12th ASEAN Summit. Ilan sa mga nakasaad sa naturang deklarasyon ay ang pagsusulong ng mga ASEAN member countries sa maayos, makatao, produktibo at marangal na hanapbuhay para sa migrant workers at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang smuggling at human trafficking. Target na matapos at maisumite ang resulta ng pulong bago ang ASEAN Leaders Summit sa Abril. Ibinida naman ang kalihim sa ibang mga delegado ang Davao City bilang hometown din ng chairman ng ASEAN para sa taong ito na si Pangulong Rodrigo Duterte. Davao is geographically closest to many of you, our neighbors in the ASEAN region. Davao carries many traditions that we inherited long ago from cultures and peoples of ASEAN. Davao thrives in the promise of peace and prosperity that is possible the ASEAN way. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. 4 ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon City at Caloocan sa Magdamag. Ito ang balita ni Maki Libradilla.
Nasawi matapos barilin ng mga armadong sospek ang dalawang lalaki sa loob ng isang bahay sa Laura Street, Barangay Old Balara sa Quezon City, mag-aalas 12 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Ronaldo Navor, 25 anyos at Richard Maniquez, 36 anyos. Pauwi na sana ang mga ito nang biglang dumating ang tatlong sospek na may hinahanap na alias Totoy. Ngunit nang hindi makita ang pakay ay bigla na lang umanong binaril sina Navor at Maniquez, saka tumakas sakay ng puting van na walang plaka. Sinubukan pang isugod sa ospital si Maniquez na mga kapitbahay, subalit idineklar din itong dead on arrival sa East Avenue Medical Center. Samantala, patay din sa pamamaril ng mga lalaking sakay din ng puting van na walang plaka ang isa pang lalaki sa Barangay Holy Spirit. Ayon sa isang saksi, narinig pa niyang nakikiusap ang biktima sa mga sospek, subalit hinabol pa rin ito hanggang sa kanilang bahay kung saan siya tuluyang namatay. Hindi naman masabi ng kaibigan ng biktima kung gumagamit ito ng droga. At sa Caloocan, nakunan pa sa CCTV camera ang pagpatay sa isang 44 anyos na lalaki sa Caloocan City pasado alauna kaninang madaling araw. Sinubukan pang tumakbo ng biktimang si Alejandro Ofialda, isang dance instructor, ngunit inabutan pa rin siya ng mga sospek. Ayon naman sa mga residente sa lugar, hindi naman sangkot sa iligal na droga at illegal gambling ang biktima at masayahin ito sa kanilang barangay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente at inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, U.S. Secretary for Homeland Security John Kelly says the new version of a U.S. travel ban will not affect green card residency holders. He also said President Trump is contemplating issuing a more streamlined version of his administration's first executive order on immigration. Ruth De Mesa reports. U.S. President Donald Trump's initial attempt to clamp down for security reasons on immigration from 7 Muslim-majority countries and on refugees snarled to a halt amid a judicial backlash and chaos at airports. The president is contemplating releasing a tighter, more streamlined version of the first DO. And we will have this time I will have opportunity to work a rollout plan. In particular, to make sure that there's no one, in a sense, caught in the system of moving from overseas to our airports. Asked whether green card residency permit holders would be allowed in. It's a good assumption, and as far as the visas go, again, if they're in motion from some distant land to the United States, when they arrive, they will be allowed in. Trump's original order, which he said was meant to head off attacks by Islamist militants, barred people from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen from entering for 90 days and excluded all refugees for 120 days, except from Syria, who were banned indefinitely. The abrupt implementation of the order last month plunged the immigration system into chaos, sparking a wave of criticism from the countries affected and from Western allies and some of America's leading corporations, especially technology firms. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Orlando, Florida. In other news, a fire ripped through a local suburb in Nigeria's commercial capital on Sunday, destroying dozens of ramshackle homes. There were no reported casualties from the fire, which started around 7 p.m. Residents say the fire was caused by a power surge. Dozens of buildings were burned to the ground in a community along the Lagos Lagoon, where sawmills process timber brought from across Nigeria. Lagos is a commercial hub of Africa's second biggest economy and is home to an estimated 21 million people. Meanwhile, in Ecuador, early results in Ecuador's presidential election on Sunday put the ruling candidate Lenin Moreno in the lead. But a run of vote seemed likely as his major rivals were also very close. To avoid a runoff this March, a candidate needs a 40% of votes and a 10 percentage point difference with the nearest rival. With 76% of the votes being counted, Moreno had a 38.8% support compared
fared with 28.7% for his nearest rival, Conservative candidate Guillermo Lasso, according to the National Electoral Council. Those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga nais lumahok sa Grand Float Parade ng Panagbenga Festival 2017. Ito ang balita ni Bradley Ropusa. Umakyat na sa 26 ang nakatakdang lumahok sa isasagawang float competition bilang highlight ng pagdiriwang ng 22nd Flower Festival sa Baguio City. Ayon sa organizer ng event, inaasahang madadagdagan pa ito dahil marami pa ang nagpapahayag na nais sumali sa patimpalak. We're very happy to announce that we have more floats this year than last year. As we speak, meron na tayong 26 and meron pang mga humahabol. So we're looking at more than 26 floats sa ating Grand Float Parade. Hindi man malaki ang inaasahang premyo, binubuhusan pa rin ng oras at pagsisikap ng ilan ang taunang Flower Festival. Mahirap din kasi laging puyat. Kailangan may magitang matatapos sa isang araw, kailangan may improvements araw-araw. Madali na kailangan talagang naka full time na tayo. Kasi kung pwede nga 24 hours yung paggawa. Ilan sa mga bulaklak na itatampok dito ay ang iba't ibang variety, uri ng chrysanthemum, anthurium, lilium, Malaysian mums, orchids, green balls, at iba pang indigenous plants gaya ng moss. Sa guidelines na inilabas ng Baguio Flower Festival Incorporated para sa mga sasali sa competition, dapat ay 90% natural materials ang gagamitin sa disenyo ng mga float. Sa isang lugar dito sa Baguio City, makikita ang mga ginagawang float na may iba't ibang tema, gaya ng may mga hayop, landscaping at Game of Thrones theme na lubos na pinaghahandaan ng Baguio Country Club na kabilang sa Hall of Famer ng float competition. Of course, Country Club, float yun ang kinakaabangan din every Panagbenga. Even though guests lang kami every year, despite nakuha na nga namin yung Hall of Fame na first, yung impact, surprises, every year, hinihigitan namin. Last year, kailangan mas maganda na naman sa susunod. So, yun yung minemaintain ng Baguio Country Club. Sa Sabado naman ay ang inaabangan na Grand Street Dancing na lalahukan ng 12 paaralan sa public schools sa lungsod. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Kapwa tinalo ng 3-time runner-up PNP Responders at Season 3 runner-up Malacanang Kamao ang kani-kanilang mga kalaban nitong linggo upang makuha ang karapatan na magsagupa sa Best of 3 Championship Series ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernardadis. It's an overtime or a 3 and it is over! The PNP with a comfortable victory! Sa ika-4 na pagkakataon, muling tatangkain ng PNP Responders na makuha ang kampyonato sa Liga ng mga Public Servant, ang UNTV Cup. Ito'y matapos na patumbahin ng 2-time champion Judiciary Magis sa kanilang do-or-die game sa semifinals kahapon sa Pasig City Sports Center sa impresibong 74-72 win. Hindi naging madali ang kampanya ng PNP na gumapang ng husto mula sa 12 puntos na abante ng Judiciary Magis sa first quarter, 32-20. 7 na puntos sa second quarter, 49-40 at 12 puntos muli sa third quarter, 64-52. Tinanghal na best players of the game si PO1 Alejandro Yangkiling na nagpakawala ng napakahalagang 3-point shot sa last 1 minute and 24 seconds upang itala ang 72 all. At ang isang free throw shot sa last 11.9 seconds ng ball game upang sa unang pagkakataon ay lumamang ang Responders. Nakita ko kasi libre tsaka yun naman talaga yung laro ko, offensive-minded ako. Hopefully ito na, pang-apat na namin tsaka pangatlo ko na to, sana ito na. Paghihirapan namin to. Si Yangkiling na may 11 points, 5 rito mula sa fourth quarter ay tinulungan ng defensive player at kapwa best player of the game na si Harold Santa Cruz na may 9 points, 5 puntos mula sa last quarter at 10 rebounds.
Sabi ko sa kanila na huwag bibigay. Importante yung focus lang tayo sa game. Huwag tight, relax, defense lang tayo na maayos. Medyo nagkaroon ng lapses sa last minute eh. Pero sayang. All the way leading eh. Oh, sayang. All the way leading eh. Pagdating na lang nung last minute, medyo nagkaroon ng error eh. Sayang. Nanguna naman sina Chester Tolomia, Don Camaso at Warren Evanez sa Judiciary na may combined 59 points. At sa second game, 4 on 3, Watson, bulletin inside. Dumagundong ang buong Pasig City Sports Center sa tindi ng bakbakan ng rookie team BOC Transformers at Season 3 runner-up Malacanang Kamao para sa final slot ng UNTV Cup Season 5. Di tulad ng unang sagupaan ng BOC at Malacanang, ang Transformers ngayon ang maagang kumontrol sa ballgame at dinumina ang first quarter 21-12, 44-34 naman sa second quarter. Nabaligtad ang sitwasyon sa third quarter, abante na ng 3 puntos ang Malacanang, 56-53. Muling bumwelta ang BOC at umabante ng 3 points sa last 3 minutes and 20 seconds ng ballgame, 73-70. Last 2 minutes, tabla sa 75 points. Naipasok ni Marlo Aquino ang isang free throw shot upang umabante ng 1 puntos, 76-75 ang BOC. 1 minute and 48 seconds na lamang ang nalalabi. Ngunit ito na pala ang huling maibubuslo ng BOC dahil bagamat may pagkakataon pa sana silang makahabol, ay sunod-sunod na ang turnover ng Transformers hanggang sa maubusan ng oras. Wagi ang Malacanang, 80-76. Yung after the first half, we're down by 10. Sabi ko sa kanila, we cannot play that way. Kailangan magkaroon na tayo ng sense of urgency kung gusto talaga natin itong larong to. I told them, pasensya na, pero kailangan ko kayong magbigay pa ng mas maraming effort. Ibaba nyo lang muna yung lamang, tapos saka na natin pag-usapan, and they did deliver. Siguro yung nangyari sa amin, yung breaks of the game no? Yung Malacanang deserve to win din. Nag-prepare sila ng hard, tama yung preparation nila, so yun, nanalo sila. Tinanghala best player of the game si Christian Luanzon na kumamada ng 18 points, 3 rebounds at assist, 3 steals at 2 blocks. At si Joseph Besa na may 15 points, 6 rebounds at 2 steals. Sa susunod na buwan, magsisimula na ang Game 1 ng Best of 3 Series ng UNTV Cup Season 5 Finals. At maghaharap naman para sa Battle for Third ang BOC Transformers at Judiciary Magis. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit sa 300 inmates sa Naik, Cavite Municipal Jail ang napaglingkuran po ng libreng medical at dental mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Randy Forastero. Iba't ibang uri ng karamdaman ng idinadaing ng mga inmates sa Naik, Cavite Municipal Jail, tulad na lamang ng ubo, sipon, lagnat at sakit sa balat. Hindi naman maiiwasan na magkahawaan ng sakit ang mga ito dahil sa nasa 360 ang nagsisiksikan sa kulungan. Karamihan naman sa mga detainee ay matagal ng problema ang mga sirang ngipin, kaya laking tuwa ng mga ito nang magsagawa ng libreng medical at dental mission ang UNTV at Members Church of God International. Yung sa dental po, maganda po yung nila kasi mas marami po dito yung karamihan na nasakit po ang ngipin na kailangan po talaga ng dental assistant, yung kailangan po mabunutan na ho ng ngipin. Yung hindi nila na nung nasa laya sila ngayon, nabibigyan sila ng assistant dito sa loob ng jail. Gawa ko ng UNTV. Ayon sa assigned nurse sa Naik, Cavite Municipal Jail, bihirang magkaroon ng medical mission sa lugar. Hindi rin madali na maglabas ng inmate upang dalhin sa ospital. Kaya nagpapasalamat sila sa serbisyo publiko na hatid ng grupo. Napakalaking tulong po ng nagawa niyong medical mission ngayon. Nagawa nung isipin niyo ho, marami silang nakakapagpa-check up. Kung sa normal situation po, talagang kailangan po nila mag-provide muna ng court order for medical check up bago po sila makalabas. So ganitong sistema po is napakalaking tulong po para sa amin po nito. Especially po sa mga Sa kabuuan, umabot sa mahigit 300 ang napaglingkuran sa general check-up at libreng bunot ng ngipin. Meron din nabigyan ng libreng gamot para sa karamdaman at vitamins naman upang lumakas ang resistensya.
Lubos naman ang pasasalamat ng mga ito sa tulong na ipinagkaloob ng UNTV at MCGI. Maraming salamat po kay Brother Eddie Soriano at nabigyan ho kami ng pagkakataon na matulungan nyo sa po ng mga kasama nito sa loob. Malaking tulong po ito sa pangkalusugan po nila. Gawa nung yung iba kasi walang dalaw. Yung iba naman napabayaan na kanilang mga kamag-anak. So napakalaking tulong po nila po para sa amin. Randy Forastero para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating balita sa Sports, Entertainment, Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.